Kapayapaan po. Sumaatin pong lahat ang biyaya ng bagong umaga. Elder Ryan Bernabe po, isa sa mga lingkod ninyo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Atin papurihan at pasalamatan ng Diyos na nagpala ng bagong araw sa pamamagitan ng programang Blessed Day. Simula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala na tanging sambit ng puso. Ama, salamat po. A blessed day to all. Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Ang daily reflection natin sa araw na ito na mula sa aklat na Love Notes ay mula sa Psalms chapter 27 verse 14 na ganito po ang sinasabi: Wait for the Lord, be strong, and let your heart take courage. Wait for the Lord. When in trouble or in great danger, do not fear. Trust in the Lord. Wait for His intervention. He will give you the strength and the courage for you to face any circumstances. He will enable you to do the right thing at the right time and at the right place. You will be able to prevent failures and convert them into successes. You will triumph. It is God's will for His children. So be patient and wait for the Lord. Kapag ikaw ay nasa kaguluhan o malaking panganib, huwag matakot. Magtiwala sa Panginoon. Maghintay sa Kanya sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng Kanyang lakas at tapang upang harapin ang anumang sitwasyon. Ibinibigay niya sa iyo ang kakayahan na gawin ng tama sa tamang oras at sa tamang lugar. Makakapigil ka ng mga pagkakamali at maisasalin mo ito tungo sa tagumpay. Mananaig ka. Ito ang kalooban ng Diyos para sa Kanyang mga anak. Kaya magtiis at maghintay sa Panginoon. Kaugnay ng diwang ito, ating pakinggan ang isang likhawit na handog, ang awit na pinamagatang The Least I Can Do. I've been through ups and downs, but never would have seen it through without you. But now you're by my side. I know I can make it. I've been through ups and downs. Even when the sun is not shining, you are my light. I will sing to you, Lord, all my life. I sing praises to you, my God. For as long as I live, it's
but you keep on hearing me out. And though my hope has faded, you never left my side. I will sing to you, Lord, all my life. I sing praises to you, my God. For as long as I live, it's the least I can give. For all the gifts, the guidance and healing, all that you bless me with, please let me sing for you. For you, I will sing to you, Lord, all my life. I sing praises to you, my God. For as long as I live, it's the least I can give. For all the gifts, the guidance and healing, all that you bless me with, please let me sing for you, my Lord, my Lord, my A blessed day to all. Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Tinalakay ng segment na Youth Worshiping God ang dalawang mahalagang aspeto ng pagliligawan at pakikipagkasintahan. Una ay ang issue kung pag-ibig ba o infatuation lamang ang nararamdaman ng isang kabataan. Ikalawa, kung tiyak na pag-ibig nga ito, papaano ang makadiyos na paraan ng pagpapahiwatig nito sa sinisinta? Ano kaya ang nasa ikatlong bahagi? Exciting po ang kasunod na issue, kaya't wag na po nating patagalin. Atin ang tanggapin ang segment na Youth Worshiping God. Kapayapaan po ang sa inyong lahat. Kami po ang inyong mga lingkod Kapatid na J.R. Gutierrez. at kapatid na Hazel Borja. Tayo na po at samahan ninyo kaming muli sa pagtatanghal na ito ng Youth Worshiping God. Ating ipagpapatuloy ang pagtalakay sa pagliligawan at pagkakasintahan sa pananaw ng kabataang Kristiyano. Sa nakaraan naming pagtatanghal, ating natunghayan ang mga paalaala patungkol sa estado ng pagliligawan. Dito ay naibahagi sa atin kung alin ang mga bagay na nararapat tandaan ng isang nanliligaw at ng isang nililigawan upang kung sila ay pumasok sa isang relasyon, makatiyak sila na sila ay magkakaroon ng isang mabuting kasintahan. Kung sa panahon ng pagliligawan ay magtagumpay ang manliligaw na patunayan ang kanyang pag-ibig sa kanyang nililigawan at mapaibig ito, sila ay papasok sa isang relasyon na siyang tatalakayin natin sa pagkakataong ito, ang pagkakasintahan. Ang pagkakasintahan ay isang relasyong namamagitan sa isang lalaki at babae na nangako ng pag-ibig sa isa't isa. Sila ay natatali na ng commitment sa isa't isa kaya naman kaakibat ito ay may pananagutan na dapat ay kanilang nababantayan. Hindi katulad ng iniisip ng marami, ang pagkakasintahan ay hindi isang simpleng relasyon. Dito ay nasusukat ang pagiging responsable ng magkasintahan at ang katapatan ng kanilang pag-iibigan sa isa't isa. Ang nais kong sabihin, may mga bagay o gawa na tila pagpapakita o pagpaparamdam ng pag-ibig sa isa't isa
ngunit sa katwiran ay gawa ng isang irresponsableng kasintahan. Ngunit bago natin pag-usapan ang mga bagay na yan, alamin muna natin kung alin ang mga dapat tandaan upang maging sa ikabubuti ng magkasintahan ang kanilang relasyon. Makabubuti kung ang inyong pagkakasintahan ay may tiyak na layunin. Bukod sa nagmamahalan kayo, bakit nga ba kayo kumitid sa isa't isa? Saan ba hahantong ang pagsasama ninyo? Kung hindi mo alam kung ano ang sagot sa mga tanong na ito, siguro ay mabuting huwag ka muna pumasok sa ganitong relasyon. Kung may isang dakilang layunin kung bakit kayo committed sa isa't isa ng iyong kasintahan, yun ay walang iba kundi upang luwalhatiin ninyong magkasama ang Diyos. Kung ito ang inyong layunin sa inyong pagiging magkasintahan, tiyak na mas tatagal at magiging matagumpay ang inyong relasyon. Paano nga ba natin makikita sa isang magkasintahan na ang layunin ng kanilang relasyon ay ang luwalhatiin ng Diyos? At paano nila mapananatili ito? Una, dapat ay magkasama silang naglilingkod sa Panginoon. Tama, masayang pumunta kung saan-saan kapag nagde-date kayong magkasintahan, gaya ng manood ng sine, kumain, mamasyal at iba pa. Pero magiging mas lalong masaya ang inyong pagiging magkasintahan kung ang katibayan ng inyong relasyon ay magkasabay ninyong hinihiling sa Panginoon. Kaya makabubuti kung kayo ay sabay na dumadalo sa mga pagsamba at nakikinig ng mga pagtuturo ng Panginoon upang mapagtibay hindi lang ang inyong relasyon sa isa't isa, kundi lalo na sa Diyos. Ikalawa, sila ay nagbibigay suporta sa isa't isa. Ang sino man sa kanila ay hindi nagiging abala o distraction sa pagganap ng kanilang mga obligasyon. Ang bawat isa sa kanila ay nagiging inspirasyon ng isa't isa upang kanilang pagbutihin ang anuman kanilang ginagawa. Gaya ng nagiging inspirasyon upang lalong pagbutihin ang pag-aaral, inspirasyon upang pagbutihin ang relasyon sa magulang at sa buong sambahayan, inspirasyon upang pagbutihin ang paglilingkod sa Diyos. Sa ganitong paraan, mas mapapatunayan ng magkasintahan ang kanilang pagmamahalan dahil sila ay nagiging tulong upang mapagyaman ang sarili at pagkatao ng isa't isa. Ikatlo, paggalang at pag-iingat sa isa't isa. Tama, dahil kayo ay magkasintahan na, mas marapat na patunayan ninyo ang pag-ibig sa isa't isa, higit kaysa sa panahon nang kayo ay nasa pagliligawan pa lamang. Ngunit dapat tatandaan na dapat pa ding panatilihin ang paggalang at pag-iingat sa isa't isa. Paggalang, pag-iingat, oo, ito ay magkasama. Ngunit ano ang ibig sabihin ng mga ito? Bilang magkasintahan, kayo ay wala pang basbas ng pagiging mag-asawa. Kaya dahil dito, mayroong limitasyon o hangganan ang pagpapatunay ng inyong pag-ibig sa isa't isa. Kailangan na igalang at ingatan ng lalaki at babae ang dangal ng isa't isa. Sa madaling salita, marapat na kapwa igalang at ingatan ng magkasintahan ng kanilang virginity hanggat sila ay hindi pa nakakasal. Kaya dapat ay iwasan ng magkasintahan na ma-engage sa tinatawag nating premarital sex o ang pagtatalik ng hindi pa kasal. Sa ibang salita, ito ay tinatawag na pakikiapid. Totoo nga bang mag-asawa lamang ang maaaring magtalik? Basahin natin ang sagot ng Biblia tungkol dito. Sa Hebreo Kapitulo 13, versikulo 4, maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa at huwag nawang magkadungis ang higaan, sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Diyos. Kaya naman, ang pakikipagtalik na hindi kasal ay isang kasalanan. Maaari naman nating itanong, Di ba marami naman magkasintahang gumagawa nun? So okay lang yun, di ba? hindi nangangahulugang dahil marami ang gumagawa ay dapat mo na rin gawin. Sa katunayan, ang isang kasalanan, kahit lahat ng tao ay gumagawa nito, ay mananatili pa ring isang kasalanan. Kaya tandaan natin ang bilin ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 12, versikulo 2, sasaling ang bagong ang Biblia. Huwag ninyong tularan ang sanglibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Kung iniisip ng marami ay okay lang sa kasintahan ng magtalik, bilang Kristiyano ay hindi dapat maging gayon ang ating iniisip. Ang pakikiapid ba ay nagpapatunay ng tunay na pag-ibig? Kasi sabi ng ibang lalaki, Akala ko ba mahal mo ko? sabi naman ng ibang babae, mahal ko kasi siya eh. Ano nga ba ang naipakikita ng pakikiapid? Ano nga ba ang napatutunayan ng isang lalaki kung nakuha niya ang dangal ng kanyang girlfriend? Ipinapakita lamang niya
na siya ay isang lalaking irresponsable at walang respeto sa kanyang kasintahan at sa mga magulang nito. Hindi totoong sukatan ng pagkalalaki ang bilang ng babaeng nakuha niya ang dangal. Ang tunay na lalaki ay ang may disiplina sa sarili at marunong gumalang sa kanyang kasintahan at sa mga magulang na nag-aalaga at nagpalaki sa babaeng kanyang minamahal. Di ko naman siya mabubuntis. Ganon? Bata pa kayo? Hindi pa kayo tiyak kung kayo nga ang magiging mag-asawa? Paano kung hindi kayo magkatuluyan? Nasaan ang dangal ng babae sa kanyang magiging asawa? Kung talagang mahal mo ang isang babae, iingatan mo siya at ang kanyang dangal. Upang kapag humarap siya sa lalaking kanyang pakakasalan, ay maipapakita niyang naingatan niya ang kanyang dangal. Paano ngayon kung mabuntis? Ano ngayong buhay mayroon ng babae at ang kanyang magiging anak? Kahirapan? Lalo na kung hindi naman handang panagutan? Kung talagang mahal mo ang isang babae, dyan mo ba talaga siya dadalhin? Higit sa lahat, magiging pasakit pa kayo sa mga magulang na nag-ingat at nag-alaga sa inyo. Ano naman ang napatutunayan ng isang babaeng pinagkaloob ang kanyang dangal sa kanyang kasintahan? Ipinakikita lamang niya na siya ay hindi responsable at walang respeto sa kanyang sarili at sa kanyang mga magulang. Kaya mga girls, huwag basta magpapadala sa pambobolan ni Boyfie. Hindi ba sasabihan kanya, Akala ko ba mahal mo ko? ay bibigay ka na. Hindi lamang iyon ang paraan para patunayan mo ang pagmamahal mo sa kanya. At kung hindi niya matanggap ang desisyon mo na ingatan ang iyong dangal, pinatutunayan lamang ng isang lalaki na hindi ka niya totoong mahal. Huwag kang matakot kung hiwalayan ka man niya, dahil ibibigay ng Diyos sa iyo ang isang lalaki na kayang pahalagahan ang iyong dangal at pagpapakitaan ka ng totoong pagmamahal. Tandaan, kung hindi mo pahahalagahan ang iyong dangal o virginity, sinong lalaki ang magpapahalaga dito? Masaya ang magkaroon ng kasintahan dahil may isang tao na nagmamahal sa iyo at malaya kang ipakita ang inyong pagmamahal sa kanya. Ngunit tandaan, hanggat hindi pa kayo kasal, ang inyong relasyon ay may hangganan. Huwag magpadalos-dalos. May panahon sa lahat ng bagay. Huwag gumawa ng mga bagay na sa huli ay pagsisisihan. Kung tayo man ay nasa ilalim ng tukso, may dalawa lamang tayong maaaring magawa. Una, ang magkasala sa pamamagitan ng magpatalo sa tukso. Ikalawa, ay ang luwalhatiin ng Diyos sapagkat pinaglabanan at pinagtagumpayan ang tukso. Basta't magkaroon ng mabuting layunin sa pakikipagkasintahan upang tayo ay magabayan. Tandaan, kung kayo ay tunay na nagmamahalan, kayo ay nagsasama upang ang Diyos ay papurihan. Patuloy niyo pong tunghayan ang pagtatanghal na ito ng Youth Worshiping God upang magkaroon tayo ng kaunawaan patungkol sa tamang pananaw at pag-ibig at pakikipagkasintahan. Hanggang sa susunod, ating patuloy na tatalakayin ang pagliligawan at pagkakasintahan sa pananaw ng kabataang Kristiyano. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik sa programang Blessed Day. Bago po ang ganap nating pagtatapos, maligayang panonood po muna sa kapatiran ng Kabanal-Banalang Iglesia dyan po sa Marikina City at Rodriguez Rizal at sa kanila pong ministrong tagapangasiwa, ang kapatid na Exili Mercado. Maligayang panonood po sa inyo. Higit sa lahat ay sa lahat ng tumatangkilik sa programang Blessed Day na hindi pa namin kakilala sa kasalukuyan. Dalangin namin sa Panginoon na ipagpala sa inyo ang biyaya ng panibagong araw na ito at loobin ng Diyos na magkasama-sama tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Sa bahaging ito, samahan niyo po ako sa isang panalangin at sama-samang hingi ng paggabay ng Panginoon sa panibagong araw na ito na ating lalakaran. Aba, Panginoon naming Diyos, narito po kami na yung mga lingkod. Pinasasalamatan po namin ang mabuting pagkakataong ibinigay mo sa amin para makapagpatuloy kami sa pagsiserbisyo sa aming kapatid, sa aming kapwa, sa espiritu po ng pagmamalasakit at pagmamahal. Salamat din po, Panginoon, sa hindi nauubos at hindi mauubos na kaalamang nagmumula sa iyo. Hindi para bigyan lamang ng impormasyon kami na mga magkakapatid at ang aming kapwa, kundi gaya po ito ng isang napakahalagang pananim sana na maitanim sa aming isip at puso. Lumago po ito ng mga kaalamang mula sa iyo, maging gabay ng maraming mga kabataan, maging gabay ng aming mga kapwa-tao.
upang lalo naming maitaguyod ang pamumuhay na naglilingkod po sa iyong dakilang pangalan. Patuloy naming hinihiling ang pagkakaisa po naming magkakapatid ay lalong magtumibay. Ang mga sumusuporta at taga-subaybay ng programang ito na nanunood, pagpalain niyo po sila, Ama, at magkaisa kami na ito ay lalo pa naming ma-share sa marami pang mga tao upang gaya namin, araw-araw, ikaligaya ang iyong kalooban, ikaligaya ang pagpapala mo sapagkat totoong bawat araw ay blessed day sa bawat isa sa amin. Dinadalangin po namin sa iyo ang lahat, Ama, at ipinagtatagubilin sa marangal mong pangalang Diyos at Kristo Jesus, Hari ka namin at nag-iisang tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ng iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po.